Tutok pa rin kayo sa Basta Enerhiya. Sagot kita! Mula sa mga concerns ng ating mga ka-energy, oras na para bigyang linaw yan. Kaya nga, Jasmine at mga ka-energy, ready na tayong isa-isahin ang mga energy labels at kung paano ito babasahin. Naku, tamang-tama yan talaga, Director. Kasi alam mo naman sa mga panahon ngayon, napakahirap talaga ng magtipid at ang pera mo napupunta rin madalas sa pagbabayad ng energy. Alam niyo mga ka-energy, napakahalaga ng pagbili pa lang, efficient na ang iyong produktong binibili. Kaya nga, isa-isahin na natin ang mga energy labels na available dito sa merkado. Okay. Simulan natin sa ating refrigerator. Mahalaga na ito'y gamitin ng 24/7. Hindi naman natin pinapatay ito, Jasmine at mga ka-energy. Kaya kung titignan po natin, piliin natin yung may madaming stars. Ang ating pong energy label, meron po siyang 5 star. Pag mas madami pong star, mas matipid po ito. Bukod dito, laman ng ating energy label kung kailan ito ginawa, sinong nag-manufacture, at meron pang karagdagang impormasyon na halimbawa kung tayo environmentalist, yung ating global warming potential or yung hindi makakapekto sa ating environment kung pipiliin natin ito. Lahat ng impormasyon nito mga ka-energy at Miss Jasmine makikita sa ating energy label. Paano naman natin makikita mga labels? Kasi Director, sa totoo lamang, pag bumibila ang isang tao ng ref, madalas na tinitignan yung presyo lang eh. Nako, yan nga ang dating mga energy natin kailangang baguhin. Isama na natin yung energy label. Itong mga energy label ay nakapaskil sa harapan ng mga produkto. So pumunta tayo sa mga appliance stores, sa mga bilihan ng mga produktong ito, nakadikit po siya. At ito'y kitang-kita nyo kaagad. Mga ka-energy, mas madaming stars, Miss Jasmine, mas matipid. Pwede mo ba kami mabigyan ng konting perspektibo? Kung mari lang, Director, napili kong ref, 3 stars lang. Tapos yung kapitbahay ko napili, 5 stars. Ano yung tipid nyo? Magkano yung tipid? Kung makikita natin, naaalala natin yung ating buwanang bilihin. Nangangahulugan nun, merong 10 to 20% na pagitan. Kung pareho yung size ng ating refrigerator, mga ka-energy at Miss Jasmine. Kaya kailangan nga mag-invest tayo. Aminado naman kami dito na kapag ka mas efficient o mas madami yung star, medyo may konting kamahalan. Pero ang importante, pag ginamit natin to, halimbawa nga, pag ref, 24 oras siyang tumatakbo, mas matipid siya. So, nababawi mo rin ito. So, pagka bumili ka ng mas murang ref, pero mas konti yung stars, ngayon ka lang makakatipid. Yung ba yung sinasabi mo? Pero pagka bumili ka ng medyo mas mahal, pero may 5 stars naman, ang tipid mo mas matagalan. Mas matagal. Tama naman po yan mga ka-energy dahil ang mga produktong ito, hindi naman natin ino-operate ng isang taon. Tumatagal ito ng 5, 7 hanggang 10 taon. So yung ating natitipid, bawing-bawi na natin yun, Miss Jasmine at mga ka-energy. Okay. Ang ref ba dapat mas malaki o mas maliit, mas makakatipid? Depende yon mga ka-energy kung saan natin gagamitin yung ating refrigerator. Kaya kailangan isipin kung ilan ang gagamit, ano ang lulan, para yung tamang sukat at tamang laki ang bibili natin. Okay. Anong susunod na appliance naman? Ang susunod nating appliance, dahil nandito tayo sa ating audio-visual laboratory, ay yung mga television set. Ito yung na-test ninyo. Ito yung mga natetest natin, mga ka-energy. Maximum po ng ating mga energy labels ay 5. 5 pong stars. Pero, tandaan rin natin, ang kinabuti natin sa mga produkto ng TV, hindi kagaya nito, medyo parity na yung presyo. So, piliin na po natin, mga ka-energy, yung mas madaming stars. Ito naman tanong ko, dahil panipisan ng mga TV, mas manipis ba, mas energy efficient? Ang mahalaga dito ay yung teknolohiya na nagpapatakbo ito. Kaya nga, ang ating guide sa ating mga ka-energy, tignan nga natin yung rating kasi inilalagay dito kung ano ang konsumo ng TV kung i-operate natin ito sa set period of time. Okay, so nagtetest kayo ngayon ng mga TV. Napansin nyo ba, may difference ba kung bago ang TV mo o kaya luma yung TV mo as far as energy consumption is concerned? Yun ang ikinabuti natin sa teknolohiya, Miss Jasmine at mga ka-energy. Dahil meron na tayong mga LED o light emitting diode technology, mas matipid siya. Kagaya ng halimbawa sa mga ilaw, yung ating mga LED ay higit 90% mas matipid dahil nga sa advances sa teknolohiya. Okay. Ano naman susunod na appliance? Ang isusunod naman natin ay yung electric fan, Miss Jasmine. Naku, importante yan. Bago itong produkto, mga ka-energy, na nilagyan natin ng energy label. Ang mahalaga dito, again, yung numero. Pag mas mataas ang numero, mas matipid po siya. Okay, parang walang stars dito. Tama po yun, Miss Jasmine, na-observe nyo.
Dahil itong produktong po ito ay wala tayong siniset pang minimum energy performance. Ang layon po ng ating label is sabihin lang sa ating mga ka-energy kung ano ang nakukonsumo ng ating electric fan. Hindi kagaya nung may mga stars na may built-in na siyang function na kung ano yung pinaka-minimum. Ibig sabihin, kapag ka-inefficient na siya, mga ka-energy, hindi na siya pinapayagang ibenta sa merkado. Okay, so pagdating sa marka, ano yung high marks, ano yung, kumbaga, ano yung pasado, ano yung bagsak? Dito sa ating mga produkto, basta may label, lusot siya, pasado na siya. Okay. Dahil may mga produkto, kapag wala ng label, hindi na natin pinapayagang ibenta dito sa merkado. Ibig sabihin nito, hindi na siya nami-meet ng mga requirements nito sa ating bansa. Pero hindi ko pangungunahan ng ating mga ka-energy, meron pa tayong mga specific tips kung paano nila makatipid kung gagamitin ang bawat produkto. Pinag-uusapan natin ngayon. Okay. Ang susunod naman nating produkto ay nako ito, Miss Jasmine at mga ka-energy, ito yung paboritong-paborito natin, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init, yung air conditioner. At meron pang importante rin dito na kailangan nating ipaalala sa ating mga kababayan at mga ka-energy. Kailangan sana kung mag-i-invest yung teknolohiyang inverter na. Dahil kapag ka-inverter, mas matipid talaga siyang i-operate, Miss Jasmine. Although may konting kamahalan ulit siya. Mahal talaga yun, Director. Pero okay, so nakikita natin hindi lang may stars, pero may number ka dito. Tama po Ano yun. ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan ay yung ating energy efficiency rating. Na mas mataas nga po yung numero, mas matipid siya. Pag mas madami pong stars, mas efficient o mas makakatipid kayo sa produkto. Matanong ko lang, Director, meron ba talagang mga appliance ngayon na binibenta na isang star lang, 2 star lang, o ilalabas ba talaga yun? Yung mga star na nakikita natin, ulitin ko Miss Jasmine, kapag ka ang isang produkto ay merong star siya, nangangahulugan na yung particular na produktong yun ay may minimum energy performance requirement. Nangangahulugan, ang gobyerno nagsasabi na kapag ka hindi nami-meet yung minimum or yung 1 star, hindi na maaaring ibenta sa ating merkado. Okay, so kung wala tayong nakikitang ganyan, iwasan nating bilhin. Tama po yun. Nangangahulugan na nun na yun ay hindi dumaan sa procedure at hindi na-test ng ating pamahalaan. Kung gusto po natin ng guide, maaari po pumunta sa ating DOE website. Meron pong tamang pagsukat ng aircon na bibili nyo. Ang napapansin natin, Miss Jasmine at mga ka-energy, pinipili lang natin yung mura. Hindi natin iniisip na merong tamang sukat na aircon para sa bawat kwarto. Kung mali ang sukat ng aircon na binili mo para sa kwarto, let's say, mas maliit yung aircon mo, mas malaki yung kwarto mo, mas magastos ba yun sa kuryente? Tama po yun, mga ka-energy. Kapag ka ang binili nating aircon ay hindi akma ang sukat doon sa ating pinalalamig, mas malaki po ang nagiging konsumo nito. Okay, nabanggit nyo filter. Dapat linisin lagi. Ilang beses ba dapat linisin yun sa isang buwan? Ang ating payo, mga ka-energy, linisin ito once every month, more than once every month, at mas importante pa, once every 6 months, yung maintenance niya, ipa-PMS ba natin? Okay. So, sa mga nakatira, sa mga condominiums na malapit sa sa mga kalsada, o sa mga bahay na malapit din sa kalsada, more than once a month tayo maglinis sa mga filter kasi energy efficient yan. Tama po yan. Kasi pag hindi po natin at madumi yung filter, base po sa ating pag-aaral, nakakadagdag po ito ng hanggang 5% karagdagang konsumo sa kanyang pagtakbo. 5% din yun, malaki yun. Naiipon yun, mga ka-energy. Oo. Yung isipin mo lang kung 5% mabawasan nyo sa bill mo, malaking bagay din yun. Tama po yun. Okay. Next appliance, Director. Ang next appliance po natin, bago na naman po ito na nagkaroon ng energy label, ay yung ating tinatawag na clothes washing machine. Na kung saan, again, mapapansin natin, Miss Jasmine, wala po itong star, pero ang ating payo sa ating mga ka-energy, titigan po yung numero. Pag mas mataas po yung numero, mas makakatipid po tayo. Matanong ko lang, saan makikita yung numero? Kung meron ka ng washing machine. Nasa likod po ito ng appliance to sa ating mga stickers with kasama po yan ng ating ICC at PS mark sa likod. Okay, Director. Pero again, wala tong stars, number. Ano ang pasadong marka? Ano ang bagsak na marka? Tama ka, Miss Jasmine. Pag tinignan natin ang numero ng ating label, pagdating sa washing machine, mas mataas, mas maganda. Pero ang tinatanong nating mga ka-energy, ano ba yung upper limit ng makikitang numero? Sa ating estimate, 150. So pag mas malapit sa figure na yun, mas maganda.
Pero bago nating iwanan, Miss Jasmine, ang ating mga energy labels, meron pa itong napakagandang feature, yung ating QR code. So yung ating pong QR code, kung tayo ay mas gusto pa nating malaman ang detalye ng produkto, paano nako-compute, halimbawa ang pagkonsumo nito ng kuryente, iscan lang po natin ito at dadalhin tayo sa isang webpage na laman ang karagdagang pang impormasyon. Pero kung ikaw ay mamimili ng isang appliance, dito mo siguro pwedeng makita kung ano yung pwedeng mong matipid at ano yung bibilhin mo. Tama po yun. Mababasa nyo na ito at kaya nyong maging informed na consumer. Mabipili nyo ang produktong akma sa inyong budget at makakatipid pa rin kayo. Kaya kahit sabihin mong piso lang o 2 piso ang pwedeng matipid para sa isang washing machine, abay pag iisipin mo kung matagalan mo siyang gagamitin, syempre taon-taon mo siya gagamitin, di ba? At dahil binanggit na ni Miss Jasmine, ang isa na naman, may bonus tips tayo pagdating sa pag-washing machine. Mapakonte, mapadami ang laman, pareho po ng konsumo mga ka-energy. Ay, ganon? Kaya siguraduhin natin kung kayang ipunin, isang labahan nilang. Dahil mas nakakagastos tayo kapag konte-konte. Pag-isahang labahan, ganun rin ang kinukonsumo ng ating clothes washing machine. Ay kaya maraming mga housewives, isang tambakan, linggo-linggo maglalaba. Kaya nga tama yan mga ka-energy na ang ating mga ilaw ng tehanan may built-in ng energy saving function. Of course, kailangan mag-budget. Okay, next appliance. Ang ating pong next appliance yung ating pong mga ilaw, mga bumbilya po. Dito, no-brainer tayo, Miss Jasmine at mga ka-energy. Piliin na po natin yung light emitting diode or LED. Ngayon, sa teknolohiya ng LED, higit 90% ang matitipid natin. At ang bonus nito, mga ka-energy, mas mahaba pa ang buhay ng mga LED at may warranty pa. Kaya sa susunod yung pagbili, imbis na mag-CFL, bumili na tayo ng mas energy efficient na LED bulbs. Mas safe ba ito? Bukod sa mas nakakatipid. Tama yun, Miss Jasmine at mga ka-energy, na lahat ng ating mga energy products na merong label ay nagko-comply rin sa mga safety requirements ng ating Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry. Alam niyo mga ka-energy, kung pwede lang nating hiramin ang title ni Mr. Gary Valenciano, kung pwedeng ipahiram ang title na Mr. Pure Energy kay Director Patrick, nako, ginawa ko na po. Super helpful ang kanyang mga ibinigay na mga tips sa paggamit ng iba't ibang appliance sa bahay. Magbabalik pa ang Basta Enerhiya. Sagot kita!